Status muna ng ZTE cases na. Nasa Sandigan Bayan, 4th Division. Yung unang kaso, Abalos et al., nasa stage ng paglilitis o in trial stage. Nasa parte na raw na yung defense ay nagpepresenta ng ebidensya. Magpepresenta ng ebidensya sa June 19 to the 20th. Yung pangalawang kaso, laban kay Ginang Arroyo, kay Attorney Arroyo et al. Trial. Prosecution is presenting the 7th witness on July 8. Yung pangatlong kaso, GMA trial, prosecution presenting 4th witness on June 10. Status muna ng ZTE cases. Ganti. Siguro isalaysay na natin ang buong ating involvement. Ito yata yung gabi bago sa umuwi ng Hong Kong, tumuloy ng Hong Kong, kung saan may lumapit sa amin na sa kasalukuyan hindi ko pa nahingi ang permiso na pwedeng ilantad ang kanyang pangalan. At ang sabi sa amin, merong testigo dito sa ZTE deal na to na gustong magpakupkop, no, sa Senado, at ako raw ang naituro na gusto niya magpakupkop sa akin. So, ang problema, nag-usap kami nung gabi nga na bago sa umalis, at saka medyo late na ng gabi. Bago kami nagkausap nung naglapit sa amin, kung nakakamali, mga 10:30, 11, gano'n. At ang kwento at that time was, may nagsusurveillance sa akin Ginong Lusada kung pwede sunduin na raw siya doon. Sabi ko, hindi pwedeng ura-urada itong ganitong mission, medyo mapanganib. Kailangan planuhin na maayos. So, tumuloy siya na kung kinabukasan at tuloy yung pag-uusap. Ako hindi ko siya nakausap, no? Kausap namin yung go-between na palagay namin para masigurado yung kanyang seguridad, susunduin siya ng dalawang senador at least at saka isang membro ng media para mabigyan siya ng mas iba paano proteksyon, no, sa kanyang pag-uwi. Ang problema, at nalaman natin to pagkatapos ng lahat ng sitwasyon, lahat pala ng mga pinagpaplanuhan nire-relay niya sa kabilang panig. Sinabi niya yung buong plano at alam na natin kasaysayan. Pagdating niya, hindi na naabutan ng aming mga naatasan at pinakiusapan na salubungin siya dahil nailabas na nga sa ibang pamamaraan at nawala siya ng medyo mahababang oras. Okay? So, bakit ako makakagalit sa kanya? Ngayon, harassment. Yung kasong hinaharap niya ngayon, sinampa bago po tayo naupo. Nasa record sa mga po yan, pakicheck. Kung ang parang akalain niya hindi siya maharas, maabsuelto sa kaso, wala po sa poder ko yan. Pag tayo po'y nakialam sa ginagawa ng ombudsman, tayo po ang magkakaroon naman ng kaso intern. At dapat sana maunawaan niya yan. Nung kami po yung huli nagkausap, sabi niya kaya niyang pagtanggol yung sarili niya dito sa mga akusasyon na to at hiningi sa amin ang mga dokumento na magpapatunay rin ng kanyang pagiging inosente dahil hindi raw niya makuha. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ibigay sa amin ang listahan ng mga dokumento kailangan mo mula doon sa tanggapan dating pinangungunahan mo yung PhilForest at para maibigay sa'yo agad. Siyempre, ako yung abogado mo, sinabi na rin na pwede isupin na to. Inatasan ko si Executive Secretary Ochoa para aksyonan yon. Sabi ni ES Ochoa, hindi pa rin natatanggap yung listahan ng kasasalukuyan. At pinaulit ko na rin kay Secretary Rojas, kung may dokumento ka na kailangan para patunayan ng magiging inosente mo dito sa mga kasusyon na to, ibigay mo lang para matulungan ka naman namin makakuha yung mga dokumento niya. Paalala ko rin po sa kanya, may kapartido ko, si Nery Acosta, kasalukuyang maharap rin sa paglilitis. Kasama rin sa pangkapartido ko, si Grace Padaca. So, doon sa dalawang kapartido ko po, bawal tayo makialam. Maliwanag po sa Ligang Batas yan. Ngayon dito ho, hindi ko maintindihan, kung meron nung may galit ka dito man, siya ata may galit sa akin. At ulitin ko lang ho, no? Hindi kami nagsampa ng kaso, pero sabi niya, kaya niyang pagtanggol sa sarili niya, bakit hindi niya gawin yun? Imbis na kung saan tayo pupunta sa usapan. Maraming salamat po, Mr.